bago nyo ituloy ang formal na pagdidinig ng pagtanggap ng ebidensya o pagkontra ng ebidensya, kailangan malaman mo muna ninyo kung meron kayong jurisdiction o wala. Sapagkat pag tinuloy nyo na wala naman kayong jurisdiction, yan ay mapapawalang bisa, void ab initio. Oh, at medyo delikado, alam mo, sa tingin ko, delikado yung impeachment complaint na yan. Kasi nga matitindi yung mga tanong ng Korte Suprema. Mahirap sagutin, mahirap pong ipaliwanag yung yung ginagawa nila. Paano ka magpapaliwanag na ngayon na valid ang lahat ng ginawa mo? Unang-una, yung 3 complaint, hindi mo transmit. Di ba? Unang complaint, natulog ng ilang linggo diyan sa lamesa ng Secretary General. Eh maliwanagan sa ligang batas, pag natanggap mo ang complaint, i-refer mo kagad yan sa Committee on Justice, pag-aralan sa loob ng 10 araw. At ibigay ang rekomendasyon mo sa House of Representatives at sa 30 araw magdesisyon kayo kung sufficient and substantial, kung tama yung complaint sa kanya i-transmit. Hindi yun nangyari lahat yan. Kaya may problema ho talaga sila. Kaya natutuwa tayo sa naging order ng Korte Suprema. Nabuhayan tayo ng law. Huliman daw at galing ay merong dahilan ng pagkamatay niya, yung sa paggamit ng legal na droga. Pero hindi natin malaman kailan ba siya gumagamit ng illegal na droga. Baka doon pa. Kaya naapektuhan yung kanyang kalusugan. Kaya ang tanong ko ngayon, ano namang kinalaman ni First Lady doon? Wala namang kinalaman. Unless, ito yung unless unless during the event, nung mamatay siya, during the party, si First Lady, binigyan siya ng prohibited drug at na-overdose siya. Oh. Yun lang ang pwedeng magiging involvement ng First Lady. The Constitution... Yes, Kung muna tayo, ang sinasabi natin doon, kung mapapansin, ang mga kababayan natin, Senado, House of Representatives, ang media, ang social media, halos lahat. Pati na yung mga miyembro ng mga judiciary, nakapokus lahat sa impeachment. Talagang nakadikit na sila ron. Hindi po pwedeng hindi pag-usapan. At lumalala yan, lalong-lalo na itong Kamara de Representante at ang Senado, nagbabangayan sila. Kasi itong Kamara de Representante nagrereklamo na ito daw Senado binabagalan ang proseso, parang sinasadya na gawing parang pagong takbo ng impeachment trial. Mantalang Senado naman, hindi. Sabi niya, kami ay tama ang ginagawa namin. At nagkaroon nga ng sigalot pa dyan noong ang isang Senator Judge sa katauhan ni Senador Bato ay naghain ng motion to dismiss the complaint. At yun namang mga senador, karamihan sa kanila hindi umiimig. Parang 4 lang ang nagdidebate ron. The rest of them were just watching and listening. Pero kinalaunan, ang ginawa ng Senado, sa halip na botohan yung motion to dismiss bilang impeachment court, ito ay ibinalik sa Kamara de Representante. Di lalong nagkaroon ng pag-aalma yung House of Representatives, pati na mga iba-ibang grupo ng mga abogado, mga nasa kaliwa, mga nasa dilaw, sa pink, lahat sila complaining. Sabi niya, ba't mo binabalik yan? Yan sabi ng saligang batas natin,
pag nakatanggap kayo ng isang reklamo laban sa isang impeachable official, sinasabi ng saligang batas, you should forthwith try and decide the case. At marami ng dyan may mga justices, pandating justices, mga di umanong legal luminaries. Karamihan sa kanila, sinasabi nila na mali yan, unconstitutional yan, hindi kayo, dapat yan, tinatrial nyo, hindi kayo, wala kayong karapatang mag-dismiss kapag impeachment court kayo Dapat nga dyan, ang nagpapadismiss yung yung respondent, o kaya prosecutor kung nakita nila na nagkamali sila. Pero hindi po pwede ang impeachment court. Gaya po ng paulit-ulit na nating sinabi sa ating programa, sa tingin ko, masyado kayong excited at nakukulayan ang inyong opinion sa inyong bias. Pag ikaw ay kontra kay Inday Sara, sigurado, ang opinion mo, bakit hindi dinidismiss yan? Kailangan ituloy niya yan. Ituloy. Mali ang ginagawa nyo. Ang labag sa saligang batas yan. Sinasabi ng saligang batas. Pag nakatanggap kayo, karaka-raka. Dinggin yung kaso. Gaya po ng sinabi na natin sa mga nauna nating programa. Yung saligang batas po natin, wala namang sinasabing bawal ang maghain ng motion to dismiss o magdesisyon ng motion to dismiss ang saligang batas. Yung pong sinasabing pag kayo'y nakatanggap ng reklamo or impeachment complaint, kailangan immediately dinggin nyo ang kaso. Ang hindi makita ng mga iba o kung nakikita man, binabaliwala lang, na yung pag sinabing dinggin mo ang kaso, you try and decide the case, kasama na ho dyan, may katutubong kapangyarihan, inherent, katutubo, inherent, at tungkulin ng impeachment court na tingnan muna bago ka duminig sa kaso kung meron kang jurisdiction, meron ka bang kapangyarihan na dinggin yan. Ikaw ba'y may kapangyarihan doon sa paksain, doon sa demanda, o doon sa taong dinidemanda? Wala. Kailangan tingnan mo muna yan. You have to determine whether you have jurisdiction over the subject matter or the person supposed to be that will undergo an impeachment trial. Yun ang dapat tingnan. Ngayon, sa pananaw ng isang judge, senator, may constitutional issue. Kaya siya naghain ng motion to dismiss. Kaya ang tanong, pwede ba niyang gawin yan? Well, ordinarily kasi nga, ang motion to dismiss, ang naghahain yan, yung parties, either the respondent or yung nagrereklamo at ang korte ang magdidesisyon. But in this particular case, ang naghain ng motion to dismiss ay isang miyembro. Unang-una, tandaan nyo, yung impeachment court ay binubuo ng 24 senador. Kaya hindi naman po pwede na hindi siya umaksyon doon sa motion to dismiss na hinahin. Although, yung 24 on their own bilang mga miyembro ng impeachment court, on its own, motu proprio, can dismiss outright the complaint. Kung sa harap ng natanggap nilang reklamo, ng complaint, ay kitang-kita ang ebidensya na ito'y lumalabag sa prosedyentong itinakda ng saligang batas. Ano yon? Pag ang complaint mo, lumabag doon sa dapat sa isang taon, isa lamang ang demanda sa isang impeachable official, meron akong paglabag yun, may 1-year ban. Hindi ba? Kaya nagkaroon ng isyong ganyan dahil yung unang complaint, nadagdagan pa ng 2, 3, 4.
Yung tatlo, hindi na i-transmit, whether 1, 2, or 3. Ang ginawa ng mga House of Representatives, pinagsama-sama yung complaint ng tatlo, inilagay sa pang-apat, yun ang transmit nila. So meron na kagad constitutional issue. Katunayan, bago pa sila nag-convene sa impeachment court, sa Korte Suprema may naghain na ng demanda at sinasabi na dapat pawalang bisa yung, yung complaint na yan kasi lumalabag yan sa saligang batas. Kaya ang ginawa ni Senator Bato, naghain siya. Pero kung mapapansin nyo noon, gaya na sinabi ko, majority ng mga membro ng Senado, hindi umiimik, hindi sila sumasama sa debate. Mga 3-4 labang ang involved. Sa tingin ko, ang tingin ko, kung itinuloy nila ang motion to dismiss, matatalo. Talo ang motion to dismiss, hindi dahil naniniwala sila na merong ground for the motion, meaning merong violation. Hindi yon. Ang tingin ko, kaya nila papatayin yung motion na yon ay sapagkat ayaw nila na walang impeachment. Gusto nila may impeachment trial. Bakit kanyo? Gaya na sinabi na rin natin, alam nyo, napakalaking attraction, parang magnet, yung impeachment trial sa isang senador at sa isang prosecutor na pareho miyembro ng Kongreso. Sapagkat yun ay isang pagkakataon na may pakita nila ang kanilang mga advokasya, pabor o laban doon sa dinidinig na impeachable official. Siyempre, yung prosecutor doon, papakitang gilas siya na talagang guilty yan. Yun namang mga senador, bilang mga judges, magpapakitang gilas din na naiintindihan nila yan, magtatatanong sila dyan sa mga prosecutor, sa defense lawyer, sa mga testigo. Makikita rin yung galing nila doon. O madalit sabi, pag walang impeachment trial, tinatanggalan mo sila ng pagkakataon na ipakita ang kanilang mga kagalingan at kaalaman sa batas kung meron ba. At yun ay napakahalaga sa isang politiko sapagkat gagamitin nila yan sa susunod na halalan sa 2028. Yung mga iba dyan, kaka-re-eleksyon. Ang iba naman dyan, hahanap ng ibang mas mataas na posisyon. At yung impeachment trial, doon makikita ang galing mo at magtatatak sa botante. Kung pwede ka sa mga susunod na halalan bilang re-electionista ka, o kaya naman kung tatakbo sa ibang posisyon, karapat dapat ka. Kaya sa tingin ko lang, kaya nila pinatay yun. At hindi nila pinatay outright. Ang ginawa nila, nag-motion to remand. At nakakita ng magandang pagkakataon, yung majority, okay to. At least hindi ito dismissal. I-remand na lang natin. O kaya lang, ang nangyari naman, katatawa. Sapagkat, gaya na ho ng sinabi na rin natin na ating programa, habang hindi, kasi sinasabi ng iba, illegal yung ginawa nyo, ba't kayo nagre-remand? You're violating the Constitution which says forthwith, try and decide the case. Kailangan tinuloy nyo na yan. Pero, habang sa tingin ko po hindi unconstitutional, wala ka namang nilabag doon dahil binalik mo lang. Lalong-lalo pa nga, ang dahilan ng pagbabalik mo, gusto mong malaman kung lumabag ba kayo ng batas o hindi. Ano yun? Pati katawa-tawa na rin naman yun. Bakit ka magtatanong na lumabag ka? Ba? Ang tanong mag-certify ka nga dyan kung lumabag ka o hindi sa ligang batas. Tandaan ninyo, meron tinatawag na presumption of regularity ng isang hakbang ng isang opisyal. Madalit sabi, pinagpapalagay na regular yon at legal yon. Yung bakit mo patatanungin? Unless may pakita doon sa loob ng hukuman during the trial na lumabag nga sila. Kaya dapat hindi na ibinalik, di ba? Ang isa pang katawa-tawa ron, binalik mo na nga, sa madalit sabi, kung binalik mo yung complaint, kung ikaw ang impeachment court, wala kang hawak na complaint. Pero,
At the same time, nung ibinalik mo na wala na nga sa yung complaint, pinasasagot mo si VP Inday Sara. Sagutin mo yung reklamo sa'yo. Di ba kaya tanong ko sa programa natin na, anong sasagutin na complaint? Pinalik mo nga wala ka pa nga complaint Kung baga, anong pag-uusapan natin? Pero ganun pa man, sinagot pa rin, di ba? At dahil sabi naman ng remanding, without prejudice, na itutuloy ang trial at pinasasagot na nga natin. Kaya nga tuloy pa rin. Yun lang ang parting irregular na nakatawa-tawa. Sapagkat yung remanding sa tingin natin delay tactic lang yon. Dinelay lang at tinitingnan kasi kung itinuloy nila yung motion to dismiss, sigurado talo yun. Talo, not because the baseless ang impeachment complaint. For another reason, yun ang sinabi ko sa inyo. Okay, so, nariman. Meron bang kapangyarihan ang impeachment court to dismiss outright? Sabi po nga natin kanina, merong katutubong karapatan. There is an inherent right for the impeachment court to dismiss it outright if on the face of the complaint, it is not compliant with the constitutional requirements. And hindi rin ito compliant dun sa formalidad ng isang complaint. Kung makita nila mismo, pwede na lang i-dismiss yun. Kahit na nga walang naghain ng motion to dismiss. Kasi it's very basic na ang isang hukuman, whether yan impeachment court o yan ay regular court, it has first to determine whether it has jurisdiction over a case before it can proceed with the trial proper. Kasi when you say na forthwith try and decide the case, kasama ho doon sa trying the case, yung determining whether or not you have jurisdiction. Yun ang unang titingnan mo kung may jurisdiction ka o wala. Kaya, yun po ang nangyari. So, meron bang kapangyarihan? Meron. Katunayan nga ngayon, hindi ba, may motion na to dismiss. So, pag-uusapan nila yan bago magkaroon ng trial proper kung meron silang kapangyarihan. But, ang problema ho, ganito. Itong kakaaliw at nakakatuwa rin. Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo po ba na yung pending motion sa Korte Suprema na kini-question yung validity ng impeachment trial matapos ang ilang linggo o buwan na nakabinbin sa Korte Suprema. Nung isang araw, meron ng order ang Korte Suprema. Ang order ng Korte Suprema, sabi doon sa House of Representatives, binibigyan kayo ng 10 araw at hindi nyo pa pwedeng humingi ng extension. Sagutin nyo ang mga katanungan. Ako, ang daming katanungan doon. Napaka-stricto ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, kailan ba inihain anong petsa at magbigay kayo ng prueba? Kailan inihain yung unang complaint, yung pangalawang complaint, yung pangatlong complaint, yung pang-apat na complaint. At sabihin nyo rin sa amin na may prueba kung alin ang trinansmit nyo, kailan trinansmit, at ito ba, bigyan nyo rin kami ng prueba kung ito ay bahagi sa lahat ng miyembro ng mga House of Representatives yung trinansmit yung pang-apat. Isa pa, sabi niya, ano ba ang batayan? Meron bang discretion, power of discretion, power to decide? Yung Secretary General nyo na huwag aksyonan yung 3 complaints na tinanggap niya. Kung merong discretion, bigyan nyo kami ng legal basis. Bakit hindi siya gumalaw? Kasi alam po ninyo sa saligang batas, nakalagay kasi doon, pag nakatanggap ang House of Representatives ng isang complaint,
kailangan within 10 days, 10 araw, sa loob ng 10 araw, kailangan i-refer mo kagad yan sa Committee on Justice. At yung Committee on Justice naman, binibigyan ng ilang araw pag-aralan at ibigay ang rekomendasyon nila dun sa House of Representatives plenary para sila magdesisyon kung itatransmit o hindi. Kaya sabi ng Korte Suprema, bigyan nyo kami ng mga prueba kung ano talaga nangyari dyan. Anong ibig sabihin? Naku, delikado. Ibig sabihin, ang Korte Suprema, ginagawa niya ngayon ang isang objective na probing, kumbaga, iniimbestigahan niya itong mga ito. Bigyan nyo kami ng mga pruweba, kalakaran, kung bakit kayo nagahin, bakit hindi kayo nagahin, bakit hindi nyo ginawa ito, bakit hindi nyo ginawa yan. O kaya, hindi po ba sabi ko na sa inyo noon, delikado pa nga hindi matuloy yung impeachment trial pag ang Korte Suprema sinabi, lumabag kayo sa saligang batas. Kasi meron pa akong pagtatanong doon. Kailangan, sabi niya, yung pang-apat na complaint na trinasmit nyo, yan ba'y napag-debatihan ninyo, napag-aralan nyo, mula nung trinasmit nyo yan, ilang oras ba? Kasi hindi ba, ang mga reklamo dyan, teka muna, hindi nyo yata nabase yung mga complaint na yan. Nagpirmahan lang kayo. Dahil may mga pangako sa inyong katakot-takot na budget, ayuda rito, ayuda no, lalong-lalo pa. Noong nakaraang kalala, malapit na. Kaya nakikita natin, may problema talaga sila. Kaya, yung pong aking pamagat ng aking artikulo, at noong ko pa rin nung sinasabi yan, kung kayo po ay regular na nanonood sa ating program, na matuloy o hindi ang impeachment ay pabor kay Inday Sara. Pag hindi mo natuloy, pag pinawalang bisa ang complaint, ibig sabihin, hindi siya matatanggal. Kapag, hindi ba sinasabi ko rin po sa inyo noon, na yan naman ang punot dulo niyan, kaya hinihayaan niyan, ibig tanggalin lang si Inday Sara bilang Vice Presidente at para pag na-convict, perpetually disqualified, hindi na siya makakaupo. Which means, hindi na siya pwedeng kumandidato. Which means, naku, yung mga kalaban niya, wala nang katatakutan na matatalo sila sapagkat nawala na yung pinakamalakas. Yun po ang dahilan. Kaya sabi ko, pag yan hindi natuloy, panalo na. At kung sinabi ko rin ito, ituloy nyo man yan, may problema din kayo. Bakit kanyo? Sapagkat yung mga botante, kung titingnan nyo yung survey, o yung may latest survey, kasi yung initial na survey, sinasabi na karamihan daw sa mga Pilipino gustong i-impeach, i-convict itong si Inday Sara. Pero yung latest survey, ilang araw lang nakakara, yung SWS, 32% ang gustong ituloy ang impeachment. Pero yung mas nakararami, 42% ang ayaw ituloy. At yung 26%, undecided pa. Nag-aaralan pa nila. Madali sabi, talagang ang taong bayan ayaw ng impeachment. At ano pa bang preba na ayaw? Yung pong nakarang halalan, kasama ho ang issue doon sa mga kandidato. Ang impeachment, marami ang tumuligsa at gusto talagang siraan ng gusto si VP Inday Sara at ang kanyang ama. Ano nangyari sa kanila? Yung mga lantarang sumisira, natalong lahat. Anong ibig sabihin? Di ayaw nila. Ang butante, ayaw talaga. Kaya, sabi ko, pag yan natuloy, walang senador, maliban na lang sa mga dilaw, sa talagang sagad na dilaw, sagad na pink, sagad na kaliwa, o kaalyado ng kaliwa, ang boboto ng conviction. The rest, mga politiko ito, alam nila ang pulso ng taong bayan, they will not go against the tide, the voice of the people, because it will affect their re-election bids as well as running for a higher position. Masisira sila nakita na nga nila ang ebidensya. Yan. Ana, ang aking posisyon dyan.
And ang tanong dyan, it can make or break them, Attorney Sal. Yan ang akala nila, it can make them. Pwede rin naman, it will break them. Ngayon, teka muna. Yung alam mo kasi, nagkaroon ng legal issue whether yun daw House of Representatives dahil magiging mawawala na sila dahil di ba ang term nila hanggang end of June. Tapos na ang termino nila. Kaya ang sinasabi, wala na yung complaint nyo. Kasi wala ng Kongreso. Di umano, sabi ng mga ibang abogado, yung nakalagay dyan sa rules ninyo, kung ano man ang hindi nyo natapos na legislative matter, wala na yun. Kailangan i-refile mo sa susunod na Congress. Kaya dapat, wala na rin impeachment complaint. At sinasabi naman ng isang senador, yung isang senador na natalo sa halalan dahil nag-traidor. Nag-traidor siya kay Presidente Duterte. Meron mo, naging cabinet member at lahat. Pagkatapos, nung manalo ang senador, bigla na kagad na bumaliktad. Madali sabi, pinarusahan siya. Pero anyway, as a lawyer, sabi niya, sabi niya, functionally dismissed na yan. Kasi wala nang buhay ang Kongreso, 19th Congress. At sabi po natin, mali. Kasi yung pong House of Representatives habang totoo na not a continuing body because its term ends or ended on the 30th of June. Yung Senado, dahil merong natitirang 12, tuloy-tuloy pa rin. Talagang magko-crossover. Marami ng presidensya kaya dapat hindi na pinag-uusapan yon. Kaya nag-crossover na talaga. Ang magiging problema lang actually ng crossing over, kung yung mga House of Representatives gusto pa nilang ituloy. Pero obviously gusto nila yun. Karaban nga si Inday Sara, itutuloy nila mga hindi. Kaya nga, hindi ba karaka-raka sumagot kagad sila. Nag-issue kagad sila ng resolution na hindi kami lumalabag sa batas. So, yun. Madali sabi, sumunod na sila sa utos ng impeachment court. Pero ang problema, Hana, yung nga sinasabi mo kanina, it will either make or break. Oo nga. Habang totoo na it is an irresistible magnet for them to participate in the impeachment trial, hoping that their participation will result in a political upgrade. Pwede rin namang political downgrade pag nagpakita ka ng kawalan ng kaalaman sa impeachment trial. Sira ka din doon. Pero siguro they're taking the risk. Kasi sabi nga nila, good or bad publicity is still publicity. Oo nga eh. Punto di mali. Problema kasi kay Ping, kaibigan natin niya, pero mawalang galang na si Ping. Ang hilig mo naman kasi mag-abogado eh. Yung sinasabi mo, ang impeachment court, ang tungkulin ay mag-decide lamang, makinig at mag-decide, mali ka doon. Hindi lang yun ang tungkulin. Gaya ng pinaliwanag natin kanina. Ang trabaho po ng impeachment court, bago nyo ituloy ang formal na pagdidinig ng pagtanggap ng ebidensya o pagkontra ng ebidensya, kailangan malaman mo muna ninyo kung meron kayong jurisdiction o wala. Sapagkat pag tinuloy nyo na wala naman kayong jurisdiction, yan ay mapapawalang bisa, void ab initio, illegal sa mula sa simula. At hindi lang magiging illegal, yan po ay napaka-costly. Biro nyo, gagastos tayo ng pera ng taong bayan. Yung pala, hindi naman dapat kayo nagpatuloy niyan. Kasi kung halimbawa sabihin ng Korte Suprema, sa kasagsagan na yung impeachment trial, sabi niya, mali. Wala kayong jurisdiction. May nilabag sa saligang batas. Huwag nyo na ituloy yan. O biro nyo yun. O hindi ba gastos ng taong bayan? Pangalawa, yung pong impeachment trial, sa halip na focus, mag-concentrate sa pag-introduce, pag-initiate ng mga batas, pag-debate, pag-aralan, anong
dapat na bataan, eh masisira yon. Mawawalan ka na ng focus kasi iintindi mo yung impeachment trial. Lalo pa may media coverage araw-araw yon. Yun ang gusto mo. O hindi po ba? Kaya meron nung kapangyarihan, ulitin natin. Pag si Senador Bato ay maghain ng motion to dismiss. Kasi di ba magkukonvene na naman sila sa 28. 28 ang ano So 28 ang pag-convene ng Congress, pag-opening ng Congress. Pag nag-aay sila, pwede yung desisyonan ng impeachment court ang motion to dismiss. Kahit na may nakabinbin sa Korte Suprema at meron nakabinbin din sa kanila ng motion to dismiss doon sa kanila. Anyway, kahit na ano naman mga desisyon nila, pag hindi sila kontento, yung mga kontra, pwede naman silang pumunta sa Korte Suprema. Anyway, dinidinig na nga at medyo delikado, alam mo, sa tingin ko, delikado yung impeachment complaint na yan. Kasi nga matitindi yung mga tanong ng Korte Suprema. Mahirap sagutin, mahirap pong ipaliwanag yung ginagawa nila. Paano ka magpapaliwanag na ngayon na valid ang lahat ng ginawa mo? Unang-una, yung 3 complaint, hindi mo transmit. Di ba? Unang complaint, natulog ng ilang linggo dyan sa lamesa ng Secretary General. Maliwanagan sa Ligang Batas, pag natanggap mo ang complaint, i-refer mo kagad yan sa Committee on Justice, pag-aralan, sa loob ng 10 araw. At ibigay ang rekomendasyon mo sa House of Representatives at sa 30 araw magdesisyon kayo kung sufficient and substantial, kung tama yung complaint sa kanya i-transmit. Hindi yun nangyari lahat yan. Kaya may problema ho talaga sila. Kaya natutuwa tayo sa naging order ng Korte Suprema. Nabuhayan tayo ng law. Huliman daw at galing. Kayo naman. Yan ang problema. Yan ang sinasabi ko sa mga estudyante ko. May nagtuturo pa. Pag kayo naging abogado, huwag niyong kalimutan yung napag-aralan niyo rito kahit saan kayo makarating. Maging senador kayo, presidente, vice, gobernador, mayor. Kung ano napag-aralan niyo, huwag niyong mantsahan ng inyong bias. Hindi porket galit kayo, iba na ang magiging opinion niyo. Papabor kayo doon sa kagustuhan niyo. Mali. Bakit? How can the Supreme Court be accused of overreaching itself? Unang-una, hindi ba lahat ng mga abogado, kaming lahat, at sabi namin, what the Supreme Court says, what is the law, is the law, no matter how wrong it is. Sapagat sila lang ang may kapangyarihan na magsabi kung ang yung ginawa ay tama o mali. Kaya it can never be accused of overreach. Unang-una, kaya pwede pumasok ang Korte Suprema kasi yun ang binigyan ng mandato. Ang sabi sa Ligang Batas, pag merong isang hakbang na ginawa ang isang opisyal ng gobyerno o ang isang sangay ng gobyerno, magito man ay executive, legislative, ng isang gawain o hindi paggawa na nagpapakita na nagkaroon ng grave abuse of discretion. Ibig sabihin, inabuso mo yung discretion mo ng sobra-sobra, pwede yung silang makialam. At kung may grave abuse of discretion, wala. O kaya kasama ho yun sa kanilang dato. Kaya wala ho overreach. Merong dilema, overreach. Na yan po, di ba, pinag-usapan na yan ng mga nakaraang programa natin. Ang naging take ko dyan noon. Kasi inuugnay nila si First Lady. Sabi ko, ang problema, lahat pinaniniwalaan kagad natin. Hindi tayo maghintay. Kaya lumalabas na merong dahilan ng pagkamatay niya, yung sa paggamit ng illegal na droga. Pero hindi natin malaman kailan ba siya gumagamit ng illegal na droga. Baka doon pa. Kaya naapektuhan yung kanyang kalusugan. Kaya
Ang tanong ko ngayon, ano namang kinalaman ni First Lady doon? Wala namang kinalaman. Unless, ito yung unless ha, unless during the event, nung mamatay siya, ha, during the party, si First Lady, binigyan siya ng prohibited drug at na-overdose siya. Oh. Yun lang ang pwedeng magiging involvement ng First Lady. Pero, kailangan mong mga testigo. Ano ba talaga? Daming tao doon eh. Ha? Kaya medyo, kumbaga, antayin na lang muna natin kung ano ng investigasyon, kinalabasan ng investigasyon. Huwag na po tayo maghahaka, huwag tayong tumalong kaagad ng mga konklusyon na walang batayan. Hayaan natin yung mga otoridad na mag-imbestiga. Well, kung totoo na siya ay wala na siyang passport dahil nung tumakbo siya bilang senador, sinuli niya na. Kumbaga, hindi na siya dual citizen at that time. Hindi naman siya, yung dual citizen siya, private citizen lang naman siya noon. So wala masyado sigurong problema doon. Kaya ang problema, nauna yung media, di ba? Ayun na naman ang problema dyan. Baka sabihin naman nila, ayan, bakit? Baka magpapalusot ka naman. Pero alam po ninyo, bilang abogado, para malaman natin kasi ang isang totoo, hayaan muna natin na pakinggan natin yung panig ng inaakusahan at pagkatapos itanggi, makita natin ang ebidensya, prueba na totoo ang sinasabi niya. Hindi yung basta tumatalon tayo. Pareho dyan sa yung kaso na sa Bungero. Talunan kagad ng talunan eh. May nakuha lang ng mga sako na akala mo butong tao na kung ano na kagad. Lumilipad na kagad yung mga haka-haka. Nauna kasi yung mga pahayag eh. Yung mga haka-haka. Chill lang mo tayo. Chill. Antayin natin. Tingnan. Kasi lalabas naman kung ano yung totoo. Best politician. Sinasabi niya kay Duterte, agree ako doon. Pero yung may binanggit siyang ibang pangalan, no comment. Hindi may mga narinig akong mga issue against them on corruption. Iba, pero balik 4, bagong gobernador lang yun. So, yes. Patayan. But I think, matino. Pero yung dalawa, kasi may mga issue against them eh. So, hindi pa natin alam. Pero si Duterte, definitely, man of integrity. Sabi naman ni Bimboy, dito po sa Kuwait, attorney, marami pong DH lulong po sa online games. Nagkakautang-utang na, wala nang pinapadala sa Pilipinas. Kasali ba sila sa target ng total ban ng online gaming kahit nasa abroad sila? Well, kasi yung batas natin, attorney, dito lang yun sa Pilipinas eh. Hindi natin alam. Malalaman natin yan kung ano yun. Kasi di ba may panukalang batas na ihahain yes. Total ban talaga. Hintayin natin kung ano ang nangyayari. Pero actually, Attorney Sal, yun yung realidad natin ngayon, Attorney Sal, it is really a big problem ngayon na hinaharap ng marami sa ating mga kababayan. Kasi nga, sa sobrang nagmamahalan ng bilihin, parang yung mga kababayan natin naghahanap ng easy money. So they think yung mga online games na to, na online gambling na ito, na games, Attorney Sal, yun nga, yung mag-aangat sa kanila sa problema nila nga sa kahirapan. Alam mo, ang root cause niyan, mga problemang yan, ginawa nating legal gambling eh. Di ba? Marami tayong gambling na legal. Kaya ayan. Kung from the very start, bawal lahat na klaseng gambling, di wala sanang problema. Ginawa natin legal, di ang daming umusbog na mga nanganak. Oo nga. Sabi naman ni Bato Tutini, the often postponement of barangay elections, especially for SK, is usually tied to early corruption. Believe that money corrupts and the national tax allotment is most likely the culprit. Ano masasabi mo doon, Attorney Sal? Totoo naman yan. Ako, kontra-kontra ako dyan sa pag-postpone ng barangay election eh. Di ba sinasabi ko, bakit ba postpone
Tatlo, apat na yata ang postponement yan eh. Yung mga residente ng isang barangay, gusto naman. Eh kung biro mo ilang taon na silang kung hindi sila gumagawa ng mabuti, o di siyempre gusto nila palitan. Lalo pa, marami issue ng corruption din sa pananatili. Kaya dapat yan, ituloy na ang matapos ng issue. Nag-uusapan dyan, nakaka-istorbo ka ba? At meron bang ordinansa dyan? Kasi kung may ordinansa na bawal yung pang-istorbo ng tao, anumang bagay, maingay, busina, yung revolusyon ng pwedeng i-reklamo yan. Saan ka magre-reklamo? O di, una, sa barangay ka magre-reklamo. Pag hindi naayos sa barangay, di magdemanda ka na. Magdemanda ka sa hukuman para matigil.